Except for the Best Supporting Actress win of Odette Can, na dead man na sa gabi ng parangal ng 51st Metro Manila Film Festival ang pelikulang Bar Boys After School. Anyari? Ganun ba kapangit ang pelikula? Tungkol sa mga lawyers at law students ang Bar Boys. Dapat bang dali ng mga producer ng pelikula sa Supreme Court ang mga hurado dahil sa pagkatalo nito? Bago pa magkademandahan, please don't forget to like and subscribe to our channel PH Time and press the notification button for further updates. Hindi naman blockbuster hit ang original version ng Bar Boys nung nirelease ito noong 2017. I think sa pista ng pelikulang Pilipino, but it became a cult classic. Siguro, nag-umpisa ito nung maglabas ng mga clips ang mga producer sa YouTube. Ito yung mga eksenang tineterrorize ng mga law professors ang kanilang mga estudyante. Aliw din yung mga eksena ni Sebastian Castro at Eman de la Cruz bilang mga law professors na binubuli ang mga law students nila. No wonder, sumikat ang Bar Boys. And if I'm not mistaken, baka 17 million na ang views ito sa YouTube. Bar Boys became such a classic na ginawa pa itong musical noong 2024. And now, entry na ito sa MMFF. Sa original version, ang bida ay ang apat na magkakaibigan. Si Enzo Pineda ang pinakamatalino at pinakamayaman. Si Carlo Aquino, dukha. Iginagapang ng amang security guard ang pang-tuition sa law school. Si Rocco Nasino, kinailangan pang sumali sa fraternity para mas madali ang buhay sa law school at kahit sa legal profession. Totoong nangyayari yan. Panahon pa ni Ferdinand Marcos Sr. Ayan tuloy, ilan na ang namatay sa hising dahil sa frat. May isa pang barkada, si Kian Cipriano. Hindi nakapasa sa entrance exam sa law school. Nag-singer tapos nag-teleserye actor at successful, sumikat. Ang ganda-ganda ng timpla ng original version ng Bar Boys. Very refreshing. Kahit pa ulit-ulit mong panoorin, di ka magsasawa kasi ang daming kwelang eksena. Ang ganda ng gawa ni Kip Oybanda dito. Now, 8 years later, may sequel na. Bar Boys After School. Si Enzo Pineda, nagpa-practice na ng law sa New York. Si Carlo Aquino, naging abogado ng isang NGO na nakikipaglaban para sa kapakanan ng mga magsasaka. Pro bono ang halos lahat ng kaso. Ang acceptance fee niya, talong at mani. Totoong nangyayari din yan. Si Rocco Nasino nag-practice ng law sandali, kaya nakapagpatayo ng magarang bahay. It also helped that he married a successful musician, si Gladys De Castro. Pero in time, nag-focus siya sa pagtuturo ng law. At si Kian Cipriano, nang malaos, nag-try ulit mag-exam para makapasok sa law school at nakapasa. So, naging law student na din siya sa wakas. Nagdagdag ng mga bagong cast members dito sa sequel ng Bar Boys After School. Mahuhusay lahat ng young stars dito sa sequel. Si Will Ashley bilang isang server na iginagapang ang pag-aaral, panalong-panalo ang breakdown scene. Pang best supporting actor sana, nasilat lang ni Tom Rodriguez sa Anne-Marie. Si Therese Malvar, dalagita pa lang sa pelikulang Huling Chacha ni Anita, mahusay na. She hasn't lost her touch and that shows here in Bar Boys After School. Ang galing din ni Sasa Girl bilang transgender na overachiever, matalino, at yun ang panlaban niya sa mga discriminatory sa lipunan. Ito lang ang naging problema ngayon. Nagdagdag sila ng mga bagong cast members. Lumabnaw tuloy ang kwento dahil dapat ay may ample screen time ang lahat ng artista. Si Enzo Pineda, sinabi lang na nag-practice sa New York tapos nahiwalay sa asawa na si Ana Luna at inilalaban ang karapatan sa mga anak. Bakit sila naghiwalay ng asawa? Sa Bar Boys 1, ipinaglaban pa niya sa matapobreng tatay niya si Ana Luna dahil jologs ito. Tapos, parang ang labo na explanation kung bakit sila naghiwalay dito sa sequel. Parang, okay, so, controlling si Enzo.
at hindi yun nagustuhan ni Ana Luna. Pero di ba malakas ang personality ni Ana Luna? Bakit hindi na lang niya ipinaglaban? Basta parang hindi ako satisfied yung sa explanation sa paghihiwalay ni Enzo kay Ana Luna. That could have been worked better siguro. Si Enzo para sa akin ang pinakamahusay ang pagganap sa Bar Boys 1. Pero dahil kulang ang kwento na nangyari sa kanya in the last 8 years, laglag siya sa listahan ko. Si Carlo Aquino na ang pinakamagaling para sa akin dito sa Bar Boys After School. Mas buo ang kwento niya at inspired ang performance. Actually, magaling naman talaga si Carlo Aquino bilang aktor. Lalaban tiyak yan sa Gawad Urian. Si Rocco Nacino, hindi naman nagamit ang fraternity ties niya sa larangan ng abogasiya. Sana may follow-up dun. Kaya lang, kulang na sa oras para buuin ang kwento ng karakter niya. Ang lutang na lutang sa galing ay si Kian Cipriano. Nung araw pa mahusay na artista si Kian, kaya lang mas kilala siya bilang singer. Pero ang husay sa acting, evident kahit dun pa lang sa babae sa septic tank. Kahit sa Bar Boys 1, magaling siya, kaya lang maiksi ang role. Sa Bar Boys sequel, pinakamaganda ang development ng kwento niya. Ang ganda ng pagkasulat ng karakter, ang kanyang bagong buhay. At di niya sinayang yun. Nagkaroon pa siya ng love interest si Clarice de Guzman. Ang cute ng pairing nila. And it helped na mahusay din si Clarice. Walang inhibitions. It was a weird pairing pero nag-work at gustong-gusto ng audience. Yung mga eksena ni Kian, dun pa lang sulit na ang bayad sa sine. Kahit pang Noche Buena na ang presyo ng movie ticket ngayon. Sa Bar Boys, di pwedeng mawala si Odette Can bilang pinakatero na professor. Halos Grand Slam siya sa Best Supporting Actress noong 2017 para sa Bar Boys. Nagkasakit na ang karakter ni Odette sa Bar Boys After School. Akala lang ng manonood, may sakit si Odette habang ginagawa ang pelikula. Ang totoo, gotcha, uma-acting lang pala ang lola. Ganon siya kahusay na artista. So, alin ang mas maganda? Ang original o ang sequel? Ever since, may problema ako sa mga sequel. Kahit sa Hollywood, bihira ang sequel na mas maganda sa original. I hope you agree with me. Ano ba ang nangyari sa Bar Boys After School? Di tulad ng original, wala yung mga aliw na eksena na tineterrorize ng mga law professors ang mga estudyante. Rocco Nacino had one scene like that, but it did not work unfortunately. Rocco speaks English, Tagalog, and even Chinese sa pagkakaalam ko. But his command of the King's language is not sufficient to be spewing out legalistic terms. Awkward yung mga classroom scenes niya, halatang memorize at wala sa puso. Hindi convincing na law professor siya. Yung mga classroom scenes ang nagpaangat sa original Bar Boys. Sa sequel, kung saan-saan nagpunta ang mga characters. Kaya ayon, kung saan-saan dinapunta ang kwento. Nawala ang pagiging cohesive, kalat-kalat. Buti na lang, there are still precious moments in the movie. Yung mga study groups with the new law students, panalo yun. Kasama pa doon si Kian Cipriano na walang eksenang sinayang. Di mas lalong panalong-panalo. Pagdating sa technical elements, wala namang malaking requirements ang Bar Boys After School. Current naman ang setting, so no problem. Ang pinakamalaking challenge ng Bar Boys ay ang storytelling, ang paghubog ng bawat tauhan, ang pagsala-salabat ng mga kwento ng mga characters. Kung kawad ng kuryente ang nagsasala-salabat, nagkasunog na. Kung mga pose ng Meralco ang pinag-uusapan, magagalit si Manny Pangilinan dahil hindi ganon kaayos ang mga linya. Bar Boys After School is not a bad film. In fact, it is entertaining in a lot of parts. Nakatulong na magagaling ang mga artista, lalo na yung mga baguhan. But I can imagine how difficult it must have been na magbuo ng kwento na ganun karami ang mga tauhan. Also, nanggagaling tayo sa Bar Boys, the original, at mahirap pantayan yun. Unang-una, ang raw ng mga characters sa original na Bar Boys. Ang fresh,
Nakaka-invigorate. Walang ganyan sa Bar Boys After School. At saka, mas madali talagang buuin ang kwento nun. Yung original, ha? Simple lang at ang daming room na pwedeng paglaruan. Bar Boys After School is still worth watching though, if only to compare it to the original. Don't worry, hindi kayo magsasayang ng time, effort, and money kapag pinanood nyo ang Bar Boys After School. Meron pa ding gems here and there. Pero kung bar exam ito, ang grade ng Bar Boys After School, mga 79%. Lagpas naman sa pasang awa. But for sure, hindi ito magta-top notcher. Masarap panoorin ang Bar Boys After School with your barkada, lalo na kung law students kayo. Tapos tambay sa bar to discuss the movie and there is a lot to talk about it. Meanwhile, ang rating na ibibigay natin sa Bar Boys After School on a scale from 1 to 5, 3 stars.